Nagpunta na po kami ni Mama ng hospital kasi kailangan po naming mag-antay ng room para sa fourth session ng chemo niya. And Friday na po kami nakakuha, Friday ng gabi, na kami nakakuha ng room. Tapos, may purpose siguro si God kung bakit Monday pa mabibigyan ng gamot for chemo si Mama. Kaya si Mama ngayon nasa hospital pa, kasama yung kapatid ko. Ayan. Sana nakikinig sila. Hopefully nakatutok sila sa live streaming natin. So Monday pa po siya mabibigyan ng gamot for chemo. And babalik po ako doon ulit tomorrow. So thankful po ako kay Lord sa strength talaga na binibigay niya po sa amin, sa provision po talaga na hindi po talaga biro yung gastusin sa pagpunta doon, transportation, pagkain. Si Mama may food kasi meron siyang ration doon eh. Yung bantay wala. Ayun, kaya salamat po sa strength, sa provision talaga, saka sa healing kay Mama. Maraming salamat. At saka sa mga sa life po ng mga kapatid ko. And sa favor pa din po sa work kasi sobrang thankful ako na every time na hindi po ako papasok, every time na hindi ako makakapasok is talagang may someone na nagte-take over din sa mga final interviews ko. Thankful po ako sa team leader namin, sa manager namin na naiintindihan po talaga yung sitwasyon na meron po kami. Kaya pagpalain po ng Lord yung amin pong yung company po na pinapasokan namin ni Glyza. So, yun po, thankful po sa lahat and thankful din po sa opportunity na makapag-share po ulit sa inyo ng word. So, si Pastor Jason po is kasama po si Austin at saka si Glyza. So, they're celebrating po yung birthday ng papa po ni Glyza. Kaya po wala sila dito ngayon sa church natin. But I'm so happy na nakita ko po yung bawat isa sa inyo. Wala po ako last time kasi po umattend ako ng kasal ng dati naming office mate ni Jess. Thankful din po ako, testimony ko na din to, thankful din po ako kasi wala po kaming sasakyan doon. So, ang wedding po ay sa Tagaytay. Tapos po, after bago po pala yun, gusto ko lang din po magpasalamat muna sa Panginoon, sa provision, sa lahat po talaga ng ginamit niya, sa mga buhay po ng bawat isa sa inyo na yung kids camp po natin last time is talagang naging successful. Salamat po sa mga bata, sa parents na nagtiwala na dalhin yung mga anak po nila dito. Salamat po sa lahat ng tumulong, sponsors, nag-pledge, sa mga teachers po natin kahit na makukulit yung mga bata. Salamat po talaga sa lahat-lahat. Kay Lord po, lahat yon, lahat ng papuri at pasasalamat. Si Lord po talaga yon. So yun po, after po ng kids camp, diretso na po ako ng Batangas po or ng Tagaytay. Salamat po sa Lord sa strength ulit, sa safety po na binigay niya po sa amin papunta na ni Jess at saka po sa pauwi. Pauwi po kasi is nag-commute kami. Na-try ko ulit mag-bus mula Batangas hanggang Tagaytay hanggang dito sa Pasay. Ayun. And gabi na po kami nakauwi. So, thankful po sa Lord sa strength. So, ngayon po, konti na lang po yung oras ko, pero ngayon po, bahala po si Lord na mag-speak sa atin ngayong umaga na to. I don't know para kanino to, pero naniniwala ako na talagang gagamitin to ni Lord para palakasin ulit yung bawat isa sa atin. Amen po? So, let's all bow down our heads and close our eyes. Hallelujah! Salamat po, Panginoon, sa panibagong napakagandang araw na ibinigay niyo po sa bawat isa sa amin. Salamat po na kami po ay nakagising pa, na imulat pa po namin ang aming mga mata. Salamat po, Panginoon, sa kalakasan ng bawat isa sa amin. Nakakatayo kami, Panginoon, nakapunta dito sa church, Father God. Nakapag-serve kami sa iyo, Panginoon. Nakapagpuri kami sa iyo, Father God. Salamat po, lahat ng ito po ay nagmula sa iyo. At sa iyo lamang po, Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos, sa panibagong araw, panibagong salita, sa panibagong promises mo, Father God, na ibibigay sa amin sa umagang ito. Salamat po na bago pa kami pumunta dito, inihanda mo na ang lahat. Provide mo na ang lahat para sa amin, Panginoon. Salamat po
na iniisip pa lamang po namin, ibinigay mo na. Salamat po na mas maganda palagi yung plano mo kaysa sa mga plano at mga hinihingi namin para sa amin, Panginoon, at sa pamilya na meron kami, Father God. Panginoon, patuloy po naming dalangin na gamitin mo po yung bawat isa sa amin, Father God, na maging daluyan ng pagpapala at ng salita mo, Panginoon. Lord, yung maririnig namin ngayon, yung matututunan namin ngayon, hindi lang manatili sa amin, kung hindi mai-share pa namin, Panginoon, sa mga taong nakapaligid sa amin. Father God, speak to us, Lord God, for your servant is listening. Holy Spirit, we ask for your help. Teach us, lead us, and guide us this day. And this is all because of you, Father God. And we give you all the glory, the honor, and the highest praise. In Jesus' name we pray. Amen and amen po. So hindi ko na po patatagalin. Alam niyo po nung nasa, sa ER po kasi kami pinapunta, sa ER ng OBGYNE. Tama, di ba? Ganyan dapat pronunciation. Sa OB po kami pinapunta sa ER kasi doon daw po, mas pinaprioritize na bigyan ng room. And during that time po, wala pong, alam ko po na these days, yung cellphone is importante po sa bawat isa sa atin. During that time po, lobat na kami parehas ni Mama. Wala kaming ma-chargean kasi may hindi po nila pinapagamit yung mga saksakan doon kasi nagkukumpulan daw po yung mga bantay. Doon ko na-realize na ang hirap pala kapag walang cellphone. Kapag walang charge yung cellphone, parang ganon. And doon ko na-realize na kahit pala, kasi parang yun na yung mode ng communication natin eh. Sabi ko, pag walang charge to, paano ako matatawagan? Si Mama kasi pababa-baba ako, ganon. And that came up, kaya tayo nag-came up dito sa share ko po sa inyo. I believe some of you have heard of this. But this is a reminder for each and every one of us to stay connected sa Panginoon. Ayun. Sino po dito may cellphone? Of course, lahat. Meron bang wala? Bibigyan namin kayo. Ayun. Lahat po tayo may cellphone. Tama po? May charge po ba yan? Full battery pa po ba? Amen. So, sa atin po talaga na staying connected, pinamagatan po natin itong divine connection. Divine connection. Hindi siya divine connection. Divine, V-I-N-E, connection. So yung word po natin ay kukunin po natin sa John 15:5. Sabi po dito, kay Randy, I am the vine, you are the branches. He who abides in me, and I in him, bears much fruit, for without me, you can do nothing. Yun po, tapos na po yun. So, for without me, you can do nothing. And aminin po natin sa hindi po natin kaya kung wala ang Panginoon. Hindi po dahil sa lakas natin, sarili nating lakas, sariling talino natin, sariling skills na meron tayo, diskarte man natin, madiskarte man tayo, hindi po dahil yan sa atin, kundi dahil po yan sa Panginoon. At kung wala ang Panginoon, wala po tayong kayang gawin. Hindi po natin kayang mag-isa. Amen po. Yun po yung point natin today is talagang mag-connect talaga. Hindi mag-connect. Kasi alam ko na yung bawat isa sa atin may connection na sa Panginoon. Pero yung manatiling nakakonekta sa Panginoon, yun po yung pag-uusapan natin ngayon. Amen. So, madaling sabihin na connected ako kay Lord. Amen. Pero napapansin mo ba? Di ba? Parang cellphone po, maganda siya kung may charge. Amen? Pero kung walang charge, aanhin mo yung cellphone. Useless siya kung walang charge. Amen? Kung walang power. Amen? So, parang sa atin din po na, if titignan ko po yung bawat isa sa inyo ngayon, napakaganda po ninyong lahat. Napakagwapo po ninyong lahat. Nag-blooming po ang bawat isa sa atin. Pero paano po ba yung deep inside us? Amen? So, parang cellphone, maganda tignan, physically, outside, pero kung walang power on the inside, wala din. Amen po?
So, stay connected. Makikita niyo po yan madalas sa mga televisions, ads, social medias. Amen po. And when you're connected to something, palagi kang updated. Amen? Palagi kang nakaantabay for news and updates. Ayan, lagi kang focus. Amen? So, when we hear the word connect, we can also think dun sa mga gadgets talaga natin. Amen? Kapag sinabi natin connect, ayan, mais na agad natin Wi-Fi. Wi-Fi connection. Tama po? So, all of us, meron tayong mga cellphones, laptops, iPads, and alam natin how important it is na fully charged siya. Some of us, hindi tayo aalis ng walang charger. Tama ba? May mga alis na dito ng walang charger. Okay lang, may power bank naman. Amen? Pero regardless, amen? So, palagi tayong may dala-dala. Kasi gusto natin na yung cellphone natin, lagi nating nagagamit. Amen? Or laging may charge. So, ayan. And then, just like that, it works the same way for each and every one of us. Hindi ko sinasabing katulad tayo ng cellphone, but some of us, talagang kailangan natin ng connected tayo dun sa source natin. Alam niyo po, kahit gaano ka-high-end yung mga cellphone natin, iPhone man yan, or Android, kapag low-bat o wala siyang charger, wala siyang silbi. Useless. Tama po? Hindi mo magagamit. And ganun din yung bawat isa sa atin. Tayo po ay nilikha ng Diyos para sa connection sa Kanya. To be connected with our God. Amen? Main point is, kung disconnected tayo sa Diyos, hindi natin mararanasan yung tunay na buhay. Amen? Yung buhay na ganap at kasyasya. Amen? So, si Lord yung source ng lahat, ng lakas na meron tayo, ng pagpapala na meron tayo ngayon, ng purpose natin sa buhay and our life itself, si Lord yung source. Amen? Kaya tayo nakakatayo ngayon, kaya niyo ako naririnig ngayon, kaya tayo nabubuhay pa ngayon dahil sa Panginoon. Amen po? So, today we will talk more about staying connected to the right source. Kasi, pwedeng connected tayo dun sa source, pero hindi tamang source. Amen po. Nagigets niyo po yung ko. Staying connected to the right source. At walang ibang reliable source kung hindi si Jesus at si God lang. Amen? Hindi sa barkada mo, hindi sa trabaho na meron ka, hindi sa relationship na meron ka, amen? Kung hindi sa right source, kung hindi si God and si Jesus. So, when we say connection, amen? It's a relationship in which a person, a thing, or idea is linked or associated with something else. Kino-connect. Amen? Kino-connect. Para magsama or para kumonek. Ayun, maging isa. Amen? As someone who already has a connection with the Lord, it is still important for us to stay connected to the right source. Amen? And when we say source, pag source, anong ibig sabihin? Pinagkukunan. Pinagmumulan. Amen? Yun yung origin. Doon nang gagaling. Amen? Yung mga bagay-bagay. Amen? And that source is none other than our God. Amen? Our good God. Amen? Check your source, ha? Baka hindi kay God nakakonect. Check your source. It should be God, and it's God, and it should always be God. Amen? Our only reliable source. And He has all the power in His hands. Amen? Siya yung source ng lahat. Hindi lang siya yung source, siya yung power mismo na kailangan natin para mabuhay, para mag-survive. Amen? Para magawa natin yung mga bagay na kailangan nating gawin. Lahat yun na kay God. Amen? And have you felt that kind of thing na parang, diba sa internet connection, there are times na kung may word na connection, meron ding word na disconnection. Amen?
Di ba? At some point, nadidisconnect. Amen? Nadidisconnect tayo at some point. So, na-experience niyo po bang ma-disconnect? Saan? Ma-disconnect saan? Sa kuryente. Wala na palang, dumating na yung laral ko. Nawala na pala, nagkaroon na pala ng disconnection notice. Amen. Pero salamat sa Lord, binibigyan tayo ng pang-reconnect sa kuryente. Amen. So, have you ever felt that kind of thing na parang nadidisconnect ka? Sometimes kasi disconnection is hindi lang naman sa Wi-Fi. No? Sa connection na meron tayo. Sometimes disconnection can mean friendships. Disconnection sa friendships. Disconnection sa relationships. Disconnection sa mga passions natin. Disconnections sa family na meron tayo. Amen? Sa mga friends natin. Sa mga dreams natin. Amen? And there are times sa buhay natin wherein we will find ourselves preoccupied with a lot of things that sometimes it leads us to disconnection. Kaya naman tayo minsan nadidisconnect kasi napipreoccupied tayo ng napakaraming bagay. Amen? Lately, na-realize ko, sobrang iksi lang pala nung 24 oras. Sa buhay ng bawat isa sa atin, sa dami ng dapat mong intindihin, sa dami ng dapat mong gawin, sa dami ng mga iniisip natin, minsan hindi natin namamalayan, hala, anong oras na pala, matatapos na naman yung araw. Ito pa yung mga natitira sa checklist ko, sa mga to-do list ko. Amen? So, sometimes sasabihin natin that the reason why tayo na-disconnect is due to the fact na it just drifted away. Bigla na lang kasing nangyari. Bigla na lang, ewan ko, basta bigla na lang nangyari, na-disconnect na ako, hindi ko na alam kung anong nangyari. Amen? So, the reason why things drifted away or bakit minsan hindi natin namamalayan, basta na lang nawawala kasi we didn't stay connected. Hindi tayo nanatiling konektado. Amen. Sometimes we just don't have the time to connect with our families and friends because we are busy doing other things. Alam niyo po, during the pandemic, doon natin talaga nakita how important it is to really connect sa mga families natin. Diba? And thank God kasi wala na tayo dun sa ganong sitwasyon ngayon. We all have the means na kumustahin yung mga mahal natin sa buhay. Amen? Yung families natin, kumusta na ba sila? Okay pa ba sila? Ano bang kailangan nila? Amen po? So, wala nang ibang mas importante pa sa pagiging staying connected with our God. If we don't stay connected with God, we can easily fall into temptations, tama po ba? And give in to hardships and difficulties. Kasi, kapag hindi ka na connected sa Panginoon, mabilis ka nang madistract. Tama ba? Kasi hindi na nakatutok yung isip mo sa, ito si Lord, naririnig ako ni Lord, kayang gawin to ni Lord, walang imposible sa Panginoon. Si Lord yung magpo-provide ng lahat ng bagay. Kasi ang mas naiisip mo, hala, paano na ako? Paano na bukas? Ang daming bills, ang daming due dates. Amen? Paano na to? May utang pa ako. Baka ganito, ganyan, ganito, ganyan. Amen? So, madali tayong masway. Madali tayong ma-distract kapag hindi tayo nananatiling connected sa Panginoon. And God is our right source. Amen? Source ng ano? Source ng buhay natin. Amen? John 15:5 says, apart from me, you can do nothing. Ang buhay na disconnected kay Lord ay parang halaman na naputol sa puno. Tama po ba? Amen? Unti-unting nalalanta. Amen? So, pwedeng yung external appearance natin mukhang okay pa, pero hindi natin alam yung kaloob-looban, yung deep inside, unti-unti na palang nadadry, unti-unti nang nasisira, unti-unti nang nawawalan ng buhay. Amen? Pwedeng busy ka sa trabaho mo, successful ka sa mga businesses na meron ka, may social life ka, pero kung disconnected ka kay Lord, yung spiritual life mo talaga, mabilis mapagod yung puso. Mabilis malungkot. Nawawala yung peace sa heart natin. Amen? Kasi mabilis na tayong matakot. Amen? Mangamba yung mga doubts natin.
Amen? Kumusta kaya yung spiritual connection natin kay Lord? Kumusta na kaya yung spiritual connection natin with the Lord? Buhay pa po ba? Or unti-unti nang namamatay? Amen? So, meron po ba kayong, kasi dito may mga halaman sa bahay. Dati po ang dami naming halaman. Hindi na naalagaan, kaya nawala na din. Nasayang din. Amen? Ayun. So, nadidiligan pa po ba natin? Naaalagaan pa? Amen. Amen. Kasi alam niyo po, kahit gaano pa kaganda yung halaman, kung hindi naman nadidiligan, hindi naaalagaan, namamatay din. Amen. Nawawala. Amen. Ganon din yung life natin, yung spiritual life natin. Kung hindi laging nakakonekta kay Lord, titigil din tayo sa paglago. Kapag na-disconnect tayo kay Lord, yung growth natin bilang Kristiyano, bumabagal. Minsan, hindi na tayo nag-grow. Amen. And growing maturely, napaka-importante sa buhay nating mga Kristiyano. Amen po? Si Lord din or si God din yung source ng strength na meron tayo ngayon. Amen po ba? Amen po. Philippians 4:13 says, I can do all things through Christ who strengthens me. Kaya nating gawing lahat, hindi dahil sa sarili nating kakayahan, kundi through Christ. Siya, si Jesus, na nag-i-strengthen sa bawat isa sa atin. Amen po? Marami po sa atin ay pagod na. Sino dito pagod na? Umaga pa lang pagod na. Hindi pa po baka pagod na. No? So marami sa atin ay pagod na. Physically, emotionally, mentally, spiritually, lahat na ng Amen? Alam mo, lahat na. Alam mo, recently, naramdaman ko talaga na parang, ang hirap din pala maging panganay. Na parang, grabe pala lahat-lahat. No? Pero dahil, nakakapagod po talaga, Tita Lola. Nakakapagod talaga. Yes, amen. Amen, personally. Pero tignan nyo naman po yung bawat isa sa atin. Nakakangiti pa rin tayo. Nakakatayo pa rin tayo. Nagiging kalakasan pa po tayo sa ibang tao. All because of Jesus Christ. Sa buhay po ng bawat isa sa atin. Amen po? Nawalakpakan po natin si Lord. Amen? So, marami po sa atin napapagod physically. Minsan sinasabi natin, Lord, hindi ko na kaya. May times mo talaga, iniiyak ko na talaga kayo, Lord. Parang gusto ko nang magmakaawa sa Panginoon. Pero palagi pong nare-remind sa akin, hindi mo kailangang magmakaawa sa Diyos. Anak ka ng Panginoon. Amen. Ang kailangan mo lang magtiwala. Amen. Hindi mo kailangang magmakaawa. Ang kailangan mo lang magtiwala. Amen. Here's the truth. Hindi mo nga kaya sometimes. Pero si Lord, kayang-kaya niya. Amen. Sabihin mo nga, kayang-kaya ni Lord. Kayang-kaya ni Lord. Gaano pa po yan kalaki? Gaano pa po ka-imposible yan? Hindi ko lang po ito sinasabi sa inyo, sinasabi ko po ito sa sarili ko. Dahil yung word po ni Lord is two-edged sword, no? Para po ito sa bawat isa sa atin. Amen po. Kayang-kaya ni Lord. Amen. Amen po. So, ayun, may mga panahon po ba sa buhay natin na naramdaman natin si Lord lang yung naging dahilan kaya pa tayo nakakatayo? Meron po ba? Kung iisa-isayin po yung bawat isa sa atin, baka abutin na tayo ng Pasko. Kakasabi na si Lord lang talaga yung naging dahilan bakit pa tayo nakakatayo. Amen po. And aside sa si Lord yung source ng strength natin, siya din yung source ng provision ng bawat isa sa atin. Amen po. Salamat sa Lord sa mga hanap buhay natin. Salamat din po sa kalakasan talaga na nanggagaling kay Lord. Nakakapag-work pa po yung bawat isa sa atin. Nakakapag-business pa po yung bawat isa sa atin. Pero more than that, salamat sa Lord kasi siya yung source nung provision, kung saan nanggagaling yung mga blessings natin. Yung mga finances natin. Amen po. Salamat sa Lord, nakakakain tayo 3 beses sa isang araw. Sobra-sobra pa. May midnight snack pa. Amen po. So, thank you talaga sa Lord. Sabi po sa Matthew 6:33, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. Amen po.
Unahin natin si Lord. Amen po. Marami po sa atin yung mga nag-aalala sa araw-araw. Sino ba naman di mag-aalala? Nandiyan sa harapan mo yung, di ba, kapag wala nang laman yung bigasan, kapag nandiyan yung mga disconnection notice, amen, sa email, sa text, no? Minsan yung physical pa na disconnection notice, pagkain sa trabaho natin, tuition, kinabukasan natin, paano ang bukas? Diba? Amen po. Normal naman po yun. Bilang tao po tayong lahat. At nandito pa po tayo. Pero ang sabi po ni God, unahin mo ako at akong bahala sa mga kailangan mo. Amen. Hindi natin kailangang habulin yung blessing. Tama? Ang kailangan natin, manatiling nakakonekta dun sa source ng blessing. Amen po. So do not chase the blessing. Amen. Stay connected to the source ng blessing. Amen po. Or kung meron man tayong i-chase, yun yung giver. Yun yung blesser. And that is si God. That is our Lord Jesus Christ. Amen? Amen po. Ayun. So, wag po tayong mag-focus sa provision. Mag-focus ka sa provider. Amen? Sa provider. Sino pong provider natin? Si Lord, hindi po yung Bombay. hindi po yung one hand, yung online app na pwede mong utangan. Hindi po iyan. Marami na pong naglalabasan dyan. No? Amen? Pero ang provider po natin, si Lord. At si Lord lamang po. Amen? Amen. Si Lord din po yung source ng ating purpose and ang direction ng buhay po natin. Kanina po, napakaganda po ng video na pinanood natin, calling yung bawat isa sa atin, kung meron tayong mga talents, no, skills, sa pagkanta, pagtugtog, pag-hosting, multimedia, creative arts, drama, dance, di ba? Sobrang dami po. And lahat po ng yan, ang pinaka-direction lang naman ay purpose, ay para sa Panginoon. Amen po. Hindi mo malalaman kung anong purpose mo kung hindi ka nakakonekta dun sa nagbigay sa'yo ng purpose or ng buhay na meron tayo. Amen? Lahat po tayo, naniniwala ako, the moment na nakilala natin si Lord, nagkaroon ng direction yung buhay po ng bawat isa sa atin. Amen po. Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Amen. May magandang plano si Lord. May magandang future si Lord sa bawat isa sa atin. Amen po. Hindi aksidente na naririto tayo. Hindi aksidente yung pagkatao na meron tayo. Amen po. May dahilan kung bakit tayo nilikha ng Panginoon. Amen. Nilikha niya tayo para sa Kanya. Amen. Hindi lang para sa magiging asawa o para sa mga bagay na nandito, kundi para sa Panginoon talaga. Amen. Malalaman mo lang ang tunay mong layunin kapag konektado ka sa Panginoon. Amen. So, disconnection leads to confusion. But connection with God brings clarity and direction. Amen po? So this connection brings confusion, but connection with God brings clarity and direction. Kasi si Lord yung nakakaalam nung path na kailangan nating daanan. Si Lord yung nakakaalam nung final destination natin. I mean, yung destination talaga natin, yung purpose talaga natin. So, kanino tayo lalapit para malaman kung anong purpose natin in life? Diba? Siyempre, dun sa taong naggawa or nagplano ng purpose para sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen po? Alam nyo to yung GPS. Di ba po? Kapag walang signal, naliligaw tayo. Amen? Pero kapag connected ka, kahit hindi mo kabisado yung daan, may guide ka. Amen? And si Lord yung guide natin. Si Lord yung GPS ng buhay natin. Amen po? Reflection lang din. Amen? Kung si Lord yung guide ng buhay natin, then we can ask God, Lord, ano pa po ba? Amen? Lord, ano pa po ba yung gusto nyong gawin ko sa buhay na to? Ano pa po ba yung purpose ko? Naniniwala ako na though we have yung sole purpose natin and that is to live with God,
naniniwala ako na there is more than that. Habang nandito pa tayo. Yes, we're living for God. Pero ano pa po, Lord, yung gusto mo pong ipagawa sa akin? Amen? Aside sa nagsiserve tayo sa Panginoon, sa music, amen, sa dance, sa mga ministries na meron tayo, nagtuturo tayo sa Bible studies natin, amen? Ano pa po ba? Amen? Pwede na natin i-ask Lord, ano pa yung gusto mong gawin ko? Ano pa, ngayong oras na to, Lord, ano yung gusto mong gawin ko? Sino yung gusto mong tulungan ko? Sino yung gusto mong lapitan ko? Sino yung gusto mong ipag-pray ko? Sino yung gusto mong yakapin ko, or ipag-pray ko, lapitan ko, ngitian ko, batiin ko? Amen? Lord, ano pa po ba yung gusto mong ipagawa sa amin? Minsan kasi tayo yung ask ng ask sa Panginoon, Lord, gawin mo to for me, gawin mo to, ito. Pero minsan ba na-ask natin si Lord, Lord, ano yung gusto mong gawin ko? Yung ako naman, Lord, para sa'yo. Amen? So, how do we stay connected to the source or kay God? 3 things lang po. First is, be fully charged. Amen? Katulad sa cellphone na charge, kailangan natin i-charge para hindi malobat. Ganun din tayo. Be fully charged. Amen? Ayun. So, paano tayo na fully charged? Plug into the power of prayer, worship, and word. Yun po yung pinaka-importante. Yun po yung mga power banks natin and chargers natin. Yung prayer, yung word, and yung worship. Amen? Yung worship po, hindi lang po yan dito lang sa church. Tuwing umpisa lang ng service. Worship is a lifestyle. Palagi po natin yung ginagawa. Palagi po natin yung gagawin. May naalala po ako, if you don't know what to do, you just worship. Kasi through worship na ma-magnify mo si God. Mas nare-remind ka na ito yung Diyos na meron ako. Ito yung Diyos na meron ako. Sometimes you don't have to know all things kung paano i-solve yung problema. Ang kailangan mo lang i-remind yung sarili mo na meron Diyos eh. Andyan si God. Hindi siya nawawala. Amen. Andyan si Lord, nakikinig sa akin. Kahit na minsan parang feeling ko, ang layo-layo na ni Lord. Minsan parang feeling ko, hindi ko na naririnig si Lord. Pero the truth is, never naman nang iwan si Lord. Never naman na pinabayaan tayo ng Panginoon. Never naman na hinayaan niya lang tayo na manatili dun sa sitwasyon kung nasaan tayo. Kasi palagi naman si Lord nandyan. To sustain us. Amen? To deliver us. To rescue us sa lahat ng pinagdadaanan natin. Sa lahat ng daladalahin natin sa buhay. Amen? Palaging andyan si Lord para dalhin yung mga burdens na meron tayo if we will just cast it sa Panginoon. Huwag mong sarilinin. Ibigay mo sa Panginoon. Amen? Sometimes kaya tayo nahihirapan kasi nasa sa atin lang. Ayaw mong ibigay kay Lord. Amen? Hindi mo kayang mag-isa. Aminin na natin yun. Kailangan natin si God. Kailangan natin si Jesus. Amen? So, ano man po yung burdens na meron kayo ngayon, cast your cares on the Lord and He will sustain you. Cast your cares on the Lord for He cares for you. Amen po? So, be fully charged. Sa prayer, amen? Sabi kanina ni Kuya Mark, naririnig ka ng Panginoon. Amen? You just say a prayer kasi yung connection natin with the Lord, yung pinaka-importante, kaya minsan nawawala, nade-disconnect kasi nawawala ng connection. And yung connection natin, our one way of our connection with the Lord is yung pagko-communicate sa Kanya. Yung pakikipag-usap sa Panginoon. Walang relationship na nag-work kung nandun yung communication, di ba? Mag-work lang yung isang relationship kung palaging merong communication. Nasisira, nawawala yung relationship kapag hindi na nag-uusap. Kapag wala ng communication. Kapag hindi ka na updated dun sa nangyayari. Amen? Sa both of you. Amen? So, prayer is still powerful. Hindi kailangan grand yung prayer mo. Hindi kailangan 8 hours ka mag-pray, magpagawa ka ng kwarto, sarili mo lang, dun ka mag-pray, dun ka mag-pray, dun ka mag-pray. Ang kailangan mo lang, be in that space kung saan walang distraction. Yung talagang kaya mong magsalita. Amen? Magsalita with your own mouth na, Lord, this is me. Ito yung meron ako ngayon. I cast it unto you. Amen?
sometimes your tears can be prayers too. Amen? Kasi kahit minsan, hindi mo alam kung ano yung pagpe-pray mo, alam ni Lord kung ano yung nasa puso mo. Yung hikbi mo lang, yung luha mo lang, alam ni Lord, amen, kung para saan yan. Alam ni Lord yung mga buntong hininga. Alam ni Lord yung minsan ako, Lord, Diyos ko. Minsan yung Diyos ko lang. Alam na ni Lord kung para saan. Amen. And palagi natin naririnig, hindi bingi ang Panginoon. Hindi maiksi ang kamay ng Panginoon para hindi maabot yung bawat isa sa atin. Amen po. Yun yung Diyos na meron tayo. Ikaw pa ba, gusto mo pa bang mag-disconnect sa ganong klaseng God? Diba? And yung word, yung pinaka-importante sa lahat. Amen po. Yung word ni Lord. Yung reading ng word ni God. Meditating dun sa word ni God. Amen po. So, minsan, kailangan din natin yung guidance, of course, ng mga mentors natin, ng mga pastors natin, ng mga leaders natin sa church. Amen? And sometimes, yung sincere prayer lang na, Lord, teach me. Ano ba yung sinasabi mo sa akin? Through this word na binigay mo sa akin. Through this promise. Sometimes, isang verse lang sa Bible, paulit-ulit mong sabihin, paulit-ulit mong i-remind yourself. Ano yung tawag doon? Basta paulit-ulit mong sinasabi. Ayun, paulit-ulit mong sinasabi. Sometimes, nag-a-apply, kahit hindi mo totally maintindihan at first, nagme-meditate siya eh. Nagma-manifest yung gustong sabihin ni Lord. Sometimes, God speaks hindi lang sa word, kundi sa other people din. Kaya minsan, okay, talagang better din na makinig tayo sa ibang tao, lalo na sa mga pastors, sa mga elders natin. Kasi sila yung marami ng experiences sa buhay eh. Mas marami silang naranasan, marami na rin silang mga battles na napagtagumpayan na talagang ginamit ni Lord para yung mga experiences na yun may share nila sa bawat isa sa atin. Hindi lang, kasi alam mo yun, parang hindi lang dapat tayo lang sa sarili lang natin. Kasi kailangan din natin talaga yung ibang tao. Lalo na yung mga taong talagang ina-strengthen ng Panginoon. Amen po. So yun po. So if we do not plug into these things, we face the risk of weakening our relationship with God and consequently become disconnected. Ayun. So kapag nanghina ka or na-disconnect ka, you become easily distracted. Kasi madali ka nang masway. Madali nang madala to the point where the enemy can come into your life, affecting your social life, your financial life, your health, your mental life, and even your spiritual life. So, in order for us to avoid yung mga gantong bagay, stay fully charged or fully connected, fully grounded sa grace and sa word ni God. Amen po? Second is, be focused. Ayan. I don't know kung naranasan niyo yung multitasking. Hindi po ako magaling dito. Sabi po nila, ang multitasking is a skill na natututunan natin. But ewan ko lang po, hindi ko pa matutunan. Kasi ang hirap pong mag-focus nang ang dami mong ginagawa. Mahirap mag-focus sa isang bagay. So, minsan, marami sa atin nag-multitasking till to the point na parang may part na ng mga bagay na hindi na natin napagtutuunan ng pansin kasi ang dami nating ginagawa. So how can you remain focused if you're doing all sorts of things at a time? Paano ka makakapag-focus? Amen? The best thing to do is prioritize. Amen? Prioritize. Amen? If you want to read the Bible, prioritize reading it. Make time for it. Have a personal space or room for it. And alam ko po, isa to sa mga talagang until now is work in progress talaga. Lalo na kapag sobrang dami talaga ng mga bagay na kailangan natin gawin. Minsan yung time natin with the Lord talagang minsan na ko-compromise na. Pero prioritize talaga. Talagang pagising pa lang bago ka gumawa ng kahit na anong bagay, talagang prayer kay Lord and talagang yung word niya talaga. Amen.
Kahit sa personal life natin, di ba, we prioritize things. Kasi kung ano yung nasa priority mo, yun yung bibigyan mo ng focus. Tama po? Ng buong attention mo. So prioritize staying connected to God, staying connected to your families, to your friends, and even sa church. Amen po. Amen. Last po is, keep the communication line open. Huwag mong i-close. So keep the communication line open. In order to stay connected, keep your communication lines open. For example, ito po yung sinasabi ko kanina, yung communication. Amen po. Yung communication with the Lord. Yun po yung wag na wag nating kakalimutan. Amen? Sabi ko po dito, for example, sa isang relationship, some relationship hindi nag-work, maybe because nawala yung communication. And without communication, malaki yung possibility na magkaroon ng misunderstanding that can lead to disconnection. Kapag meron ng misunderstanding, mahirap na sometimes yung nag-delete para ma-disconnect tayo. Amen? Some people may think na okay lang ma-disconnect, pwede namang bumalik ulit tsaka mag-reconnect. Amen? It's like saying na pinatawad na naman pala ako ni Lord sa mga kasalanan ko, so okay lang magkasala ulit. Amen? When you truly understand God's love and grace for you, hindi mo na pipiliing mahiwalay and ma-disconnect sa Kanya. Kasi alam mo kung gaano kamahal and gaano kaganda yung bagay na binigay at ginawa ni Lord para sa iyo. Amen? So in our walk with Christ, we must communicate frequently with God. Amen? Kahit ano pa po yung ginagawa natin, kahit nasaan po tayo. Amen? Hanggat maaari gawin natin siya in a daily basis. Amen? Kasi every day, every moment, kailangan natin si Lord. Amen? Si Lord lang yung kailangan natin. Amen? So prayer is the most important conversation of our day because it's our conversation with our Father. Sabi dito, yung prayer daw, yung pinaka-importanting conversation na pwede nating magawa sa buong araw natin kasi yun yung conversation natin with our Father. Amen? Prayer is a two-way conversation where we talk to God, listen to God, ask God, and thank God. Hindi lang puro hingi kay Lord. Amen? So, sometimes while we pray, we also have to listen. Ano ba yung sinasabi ni Lord sa atin ngayon? Dalhin mo ba yung payong kasi uulan mamaya? Amen? So, ano ba yung sinasabi sa atin ni Lord? And we don't just ask, we also thank God. Amen? Sa lahat ng bagay na binigay sa atin ng Panginoon. Na may nakita ko dun sa social media post na parang nangangalahati na yung taon. Looking forward, we trust God. And looking back, we thank God. Kasi nandito tayo sa sitwasyon na to at patuloy tayong nakakalakad dahil pa rin sa Panginoon na nag-sustain at talagang nag-deliver sa atin sa lahat ng problema na pinagdaanan natin noong mga nakaraang buwan. Amen po? Amen. So, another thing is, keep your communication lines open by staying connected to the church. Attending midweek services, mga morning prayer, devotions, fellowship, and worship services. Amen? So last na lang po, sabi po dun sa verse natin, John 15:5, I am the vine, you are the branches, he who abides in me, and I in him bears much fruit, for without me, you can do nothing. So, this reminds us that without staying connected dun sa vine or dun sa source, we can do nothing. Wala tayong kayang gawin. Just as the vine is the life source to the branches, Jesus is our life source. Amen? The more we stay connected and spend time with Him, the more we can hear God. The more clearly and discern kung ano talaga yung boses ng Panginoon. Maraming boses tayong maririnig sa araw-araw. Alin ba dun yung voice ni Lord? Alin ba dun yung sinasabi sa atin ni Lord? Amen?
the more na nagiging fruitful tayo, the more na lagi tayong nakakonected kay God. Yung fruitfulness natin, hindi yan fino-force. Talagang nagmamanifest na lang yan hanggat connected tayo dun sa source. Amen? Parang sa puno, di ba? Hindi naman, alam mo yun, parang hindi naman fino-force ng puno talagang magbunga. Talagang galing dun sa root, sa pinaka-source, sa pinaka-ilalim. The more na nagiging effective tayo, kapag the more tayo nakakonected kay Lord. Amen? So for some, staying connected is just something that they are used to or something that they just really like. Yung ba may mga tao na gusto ko talaga lagi akong connected. Amen? Or na use na lang sa pagiging connected. Kasi ayaw nating mahiwalay, di ba? Gusto natin talaga lagi tayong connected. Minsan ayaw nating mga nawawala sa mga chika. Kailangan laging updated. Amen? Kasi mahirap kapag na-disconnect. Now, some people naman, they say na staying connected is a sacrifice. Kasi may mga bagay na kailangan mong i-sacrifice. May mga bagay na kailangan kang isang tabi hanggat basta kaya mong manatili. Amen? Hanggat kaya mong manatili or maging stay connected. So, it may be a sacrifice, but it will always be worth it. Yung pagpa-prioritize kay Lord, yung pagbabasa ng Bible, yung pag-worship sa Kanya kahit na napakagulo ng paligid, kahit ang dami nating iniisip. Sometimes, staying connected with the Lord, hindi din talaga siya madali, pero it's a choice na kaya nating gawin. At kailangan nating pipiliin si Lord araw-araw. Kahit na sometimes hindi natin napipili si Lord, pinipili pa din tayo ni Lord. Lahat ng yon, it will be worth it. Yung mga sacrifices natin sa Panginoon. So what you gain is going to be so much better than what you lost. Sabi ni Lord, unahin mo siya. Amen? So kung ano man yung mga naisang tabi natin, basta para sa Panginoon, hindi yun kawalan, gain yun para sa atin. Amen? So no matter what, stay connected to the right source, which is God, which is si Jesus Christ. He is the source of everything na meron tayo. If Jesus is all you got everything that you needed. Amen? Kung si Lord lang yung meron ka sa buhay mo, doon ka lang nakakonected, then you have everything na kailangan mo sa buhay. Amen? So let's all stand up. Hallelujah. Let's thank the Lord for this day. Amen. Patuloy nating awitan ng Panginoon. Patuloy natin siyang pasalamatan. Amen. Ano man po yung meron sa atin ngayon, dala-dala natin ngayon sa Panginoon. Amen. Patuloy lamang po tayong nakakonekta sa Panginoon. Stay connected with God. Amen. Kahit na mahirap, kahit na sometimes talagang magulo na, talagang sometimes we fail, may mga shortcomings, but still, si God naman yung God ng second chances. Palagi siyang may binibigay na pagkakataon para sa bawat isa sa atin. Kasi gusto ng Panginoon, talagang manatili tayo sa Kanya, maging connected tayo sa Kanya, kasi alam ng Lord na siya lang yung talagang kailangan natin. Amen. Anak, wala kang ibang kailangan kundi ako lang. Wala kang ibang kailangan gawin. Wala kang ibang kailangang i-chase kundi ako lang. Yung blessing, mag-overflow yan. Amen? Delight yourself in the Lord and He will give the desires of your heart. Amen? Let's just continue na talagang mag-focus kay Lord. Focus our eyes on Jesus. Patuloy na lumakad sa Kanya. Manatili sa pag-ibig at grasya ng Panginoon. Salamat po, O Diyos. We thank you, Father. Hallelujah. Hallelujah. Father God, maraming salamat po na walang ibang source ng strength na meron kami
ng mga kailangan namin kundi Ikaw lang, Panginoon. Thank you, Father God, for everything na binibigay niyo po sa bawat isa sa amin. Lord, salamat po na Ikaw po yung nagpo-provide ng lahat ng pangangailangan namin. May it be physically, emotionally, spiritually, financially man, Lord, and spiritually. Salamat po na palagi ka pong nandyan para sa bawat isa sa amin. Salamat po na hindi ka po napapagod na mag-provide, na magbigay, na magmahal, at magpatawad sa bawat isa po sa amin. Lord, you know our hearts right now. Alam niyo po yung mga naging iyak namin ng mga nakaraang araw. Alam niyo pa po, Lord, yung mga dinadala ng bawat isa sa amin. Alam niyo, Lord, kung gaano kabigat. Alam niyo kung gaano ka-imposible para sa amin. Pero para sa iyo, Lord, walang imposible. Lord, patuloy mong ipakita sa amin at i-remind sa amin na limited lang yung kaya naming tignan. Yung sitwasyon na meron kami, ito lang yung kaya naming tignan. Pero Lord, mas nakikita mo yung bigger picture. Mas nakikita mo yung magandang bukas namin. And Father God, we ask for your guidance. We ask for your help, Panginoon, na patuloy mo po kaming turuan. Patuloy mo po kaming i-lead din sa will mo for us. Lord, nahihirapan kami minsan, pero wala pong mahirap sa iyo. Salamat po na ikaw po yung patuloy na nagiging kalakasan ng bawat isa sa amin sa oras na hindi na po namin kaya. Salamat po, Father God, na ikaw po yung patuloy na nagiging source ng happiness namin, ng peace sa heart namin, Panginoon. Gaano man ka-confusing yung mga bagay sa buhay namin, Panginoon. Salamat, Lord, kasi ikaw yung nananatiling constant sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat, Lord, na ikaw yung nananatiling malakas sa bawat isa sa amin. Salamat, Lord, na gaano man nagbabago yung sitwasyon ng buhay, ng mundo, ikaw yung nananatiling hindi nagbabago noon, ngayon at kailanman. Salamat sa pag-ibig mo na hindi nagbabago, Panginoon. Salamat sa pagpapatawad mo, sa grasya mo na palaging sapat at sobrang-sobra pa araw-araw pag-gising namin, Panginoon. Salamat, Panginoon. Maraming salamat po, Father God. Lord, we lift up to you lahat ng meron kami sa umagang ito, Father God. We lift up to you our church, our leaders, Panginoon, our members, yung members ng church na to, hindi po sa amin to. Sa iyo po lahat to, Panginoon. Church mo po ito, Father God. And Lord, Father God, we believe in the mighty name of our Lord Jesus Christ, you are doing something great, Panginoon, sa church na meron kami. Breakthroughs upon breakthroughs, Panginoon, yung mararanasan ng bawat isa sa amin, Father God. Lord, salamat po. Salamat po sa presensya mo sa umaga na to. Salamat sa presensya mo, Panginoon, sa umaga nito. Salamat sa malayang pagkilos mo sa buhay ng bawat isa sa amin sa umagang ito, Father God. Salamat sa kabutihan mo, Panginoon, araw-araw sa buhay ng bawat isa. Salamat, O Diyos, Panginoon, sa pagpapala mo sa bawat isa sa amin, Father God. Maraming salamat, O Diyos. Tunay nga na ikaw lang yung Diyos na dakila sa lahat. Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon at kailanman. Diyos na nagbibigay ng buhay sa bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon. Purihin ka po, Father God. Be glorified in this place, Panginoon. Patuloy ka pong maitaas, madakila, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa katapatan mo.
sa buhay po ng bawat isa sa amin. We just want to entrust to you everything, Lord God. We cast all our cares on you, for we know that you care for us, Lord Jesus. This is all our prayer in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen.